Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayan ng tinipon ng iyong Espiritong Banal, ang kaloobang ikaw ay waghas sa pagtapatan, at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda na simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyo, tinuruan ko kayo gabi't araw sa loob ng 3 taon, at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandaang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyo nagbanat ako ng buto upang kumita na ikabubuhay namin magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nila ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tayo pong lahat.
Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang lakas na ginamit mo nung kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula ro'y maririnig ang malakas niyang sigaw. Tugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya ay hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yaong taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuario niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay sa kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat.
Ngayon po ay Miyerkules para sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at tayo po ay naghahanda o inihahanda para sa pagdating ng Espiritu Santo. Kung nung linggo ay umakyat si Jesus sa langit, sa darating na linggo, ang pagbaba naman ng Espiritu Santo, ang pangakong patnubay para sa ating lahat. Kung kaya po, bago umalis o sa konteksto ng ating pagninilay, bago pa umakyat si Jesus sa langit, ipinagdasal niya ang kanyang mga alagad. Biruin mo, si Jesus, nasa kanya tayo nagdadasal, pero si Jesus din ay nagdarasal para sa atin, para sa kaligtasan natin. Hindi lang ng mga alagad, kundi pati yung mga sasampalataya pa lang sa Kanya, ipinagdarasal na niya. Hindi ko alam kung anong mga dasal natin, kasi malinaw, yung nilalaman ng dasal ni Jesus ay pampalakas ng Kanyang mga alagad. Ingatan sila. Kasi mayroong mga karanasan at dapat pagdaanan ng mga alagad na hindi pwedeng hindi nila maranasan. May mga pangyayari sa buhay nila na kailangan nilang daanan. Walang shortcut. Walang pwedeng magsabing, wag na lang yan. Walang pipiliin, kundi lahat ay dadaanan. Kaya ang dalangin ni Jesus ay katatagan para sa kanila, kaligtasan para sa kanila. Hindi buhay na walang problema, kundi yung sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng problema, sila ay ingatan, sila ay mas maging matatag. Malinaw ba? O baka nakatulala na naman. Kahit nagsasalita ako, may pumapasok ba sa inyong isipan? Kasi kailangan natin makita yung nilalaman ng dasal ni Jesus na dapat sana ganun din ang nilalaman natin kasi yung ini-expect natin na pag nagdasal tayo sa Diyos, kapag sumunod tayo sa Diyos, pag naglingkod tayo sa Diyos, ang ini-expect natin, walang problema. Ang inaasahan natin, hindi ka magkakasakit. Ang inaasahan natin, hindi ka kakapusin sa pera. Tama ba, mali? Para ngayon, naririnig natin sa balita, paparating na, papasok na sa bansa natin ang bagyo, hindi lang basta typhoon, super typhoon. Ano ba, ipagdarasal ba natin na sana wala nang bagyo? In nature yan. Kung mawala ang bagyo, kung mawala ang ulan, sino magdadala ng tubig sa mga bundok? Nature yan. Ano ka? Haharangan mo? Pagbabawalan mo? Ano? Bahagi ito ng kalikasan, lahat. Kahit nga yung lamok na kumakagat sa mga binti ninyo, mayroong silbi sa mundong ito . Kaya lang, madalas sinisisi natin kasi pag nagkasakit ka, dahil sa lamok. Dahil ba sa lamok o dahil sa kaburaraan natin? Anong nilalaman ng panalangin ninyo? Ano ba, bago tayo umalis, anong gusto mong sabihin sa Diyos para sa mga iiwanan mo dito? Natatakot kang umalis kasi alam mong hindi nila kakayanin? Si Jesus, alam niya, kakayanin ninyo. Kakayanin natin. Minsan kasi ang problema, may mali tayong pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Akala natin pagmamahal yung bang sasabihin mong, ako na lang ang magkasakit. Wag na yung mga batang ito. At pagka minsan, ayaw nyo nga silang nadadapa, nasusugatan. Ayaw nyo niyan.
Kaya tinan nyo, yung mga batang hindi nadapa, yung mga batang hindi nasugatan, yung iniwasan nyo kasing masaktan sila, sila yung mahihina. Nangangamba ka, paano ka pag umalis? Paano sila pag umalis ka na? Ang tanong nga, tinuruan mo bang maging matatag ang batang yan? Baka wala ka nang inatupag kundi, Lord, sana payamanin mo anak ko. Lord, sana papasahin mo sila sa board. Lord, sana maging maginhawa, makapag-asawa sana ng mayaman, Lord. Hindi mo tinuruan pa paano mabuhay. Paano ba simpleng mabuhay? Yung pagtuturo na paano maglaba, paano magluto, paano maglinis ng bahay, tinuruan mo ba? Minsan, kanina, naiisip ko, kasi dati, sinong hindi nakatikim ng palo dito? Lahat tayo nakatikim ng palo, no? Ngayon kasi pag pinalo mo yung bata, ikukulong ka. Magrereklamo sila, ang sasabihin, child abuse. Diba? Pero tingnan mo nangyayari, napakalalamya o kaya napakadaling panghinaan ng loob kasi nga hindi dumaan sa pagsubok. Dahil tayo mismo ang nag-iwas sa mga yan na huwag silang masaktan, huwag silang mahirapan, huwag silang umiyak. Babalik ko ulit, hindi ipinagdasal ni Jesus sa mga alagad na wag silang pugutan ng ulo, wag silang ipako sa krus, wag silang i-martyrdom, wag silang i-reject, kundi kung darating ang mga ito, maging matatag sila at lalo tigit, mas magkaisa silang lahat. Kapag may problema, lalong kinakailangan na magtulong-tulong, hindi magkanya-kanya. Itinuro yan ni Jesus. Tayo ba, itinuro ba at itinuturo ngayon? Yung para hindi ka masabihan na pabayang ina, pabayang magulang, lahat na lang binigay nyo, naging tamad tuloy. Hindi na tuloy natutong magsikap. Unang apply lang, hindi tinanggap, wala na, bagsak na. Ingat po, no? Huwag lang basta ipagdasal na maging maginhawa ang buhay, kundi turuan nyo sila. Turuan natin. Turuan din natin mga sarili. Parating ang bagyo, ano ang dapat gawin? Maghanda. Gusto ba natin? Pagdadasal natin, Lord, sana wag nang pumasok dito sa amin. Saan mo gusto papasukin? Sa Japan? Sa Hong Kong? Wag sana dito sa Luzon. Saan mo gusto? Mindanao? Diba? Yung pagiging resilient, yung pagiging handa, yung pagiging matibay, pagiging matatag, yan yung kailangan natin ituro sa bawat isa. At yan din ang dapat nating ipinagdarasal. Maging matatag nawa sila at lalong magtulungan sa mga panahon na may problema, lalo tigit kapag wala na tayo dito. Amen? Habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos
at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng Kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay na walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, amen, hallelujah. Amen, 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at paggiliw at sa kakayanan nito para kami dalisayin. Kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito. Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak.
Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. At tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin. Sa paraang makabubuti sa amin, palakapsin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hilihiling namin sa iyo. Aming ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wakong bigisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hilihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayo'y maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan
Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. sa tang birhen na ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, panalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami, katulad ng iyong anak na si Jesus, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, panalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, Masintahing ina, ipanalangin mo kami.
upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo, na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo. At sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunubena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banal ng tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati.
upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa aming mga minamahal naming mga may sakit, lalo na ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.